Malaking katanungan to sa iba mga tol, no? Kung bakit nawala sa top 3 spot si Casimero sa WBO rankings at bakit nawala yung hawak niyang WBO Global Super Bantamweight belt mga tol. Walang nagbalita nito mga tol at naging malaking katanungan ito sa mga boxing fans. Kaya makinig kayong mabuti mga tol. Real talk lang tayo dito. Ang dalawang mataas kasi na minor belt sa WBO mga tol ay yung WBO Nabo at WBO Oriental Super Bantam na ang may hawak noon mga tol ay si Rais Alim na dating karibal ni Casimero at si Sam Goodman. Kaya sila yung nasa number 2 and 4 spot noon mga tol. Ngayon mga idol, simulan natin last year ng June 2023. Naglaban yung dalawa para sa IBF at WBO title eliminator. Nanalo ngayon dito si Sam Goodman via split decision or hometown decision para sa number 1 spot at maging challenger ng WBO. Ngayon mga tol, wala na makakaagaw ng number 1 spot ni Sam Goodman sa WBO kahit pahawak ni Casimero yung WBO Global Super Bantamweight title noong May 2023 pa. Kaya nasa top 5 WBO ranking na siya noon ng Super Bantamweight. Maaalala na nakuha ni Casimero ang WBO Global Super Bantamweight title kay Pilipos Ngitumba. Kaya umangat ng ranking si Casimero. That work in that round and they get away with the words in boxing and Dito din sa buwan na to, June 2023, naging challenger si TJ Doheny para sa WBO Asia Pacific Super Bantam Champion na si Kazuki Nakihama, nakababayan ni Inoue. Panalo dito si Doheny via round 4 TKO, kaya umangat ang ratings niya at sumunod kay Casimero. Sumunod na buwan, July 2023, umangat na sa pangatlong spot si Casimero para sa mandatory challenger ng WBO at pang-apat si Doheny dito. Dito din sa buwan ng July, naglaban si Inoue at Fulton dahil naging mandatory si Inoue sa belt ni Fulton. Partida mga tol, kakaakyat lang ni Inoue sa Super Bantamweight. Mandatory na agad siya sa belt ni Fulton. Hindi pa siya lumalaban sa Super Bantamweight kahit isang beses pero mandatory agad siya. Siguro dahil excuse siya mga tol kasi siya yung naging undisputed sa Bantamweight. So ngayon nanalo dito si Inoue. Tinalo niya si Fulton via TKO. Kaya siya na yung defending champion ngayon sa WBO. Sumunod lang na buwan mga tol, August at September 2023. Top 3 spot pa din si Casimero. Kasi ang may hawak ng WBO Intercontinental ay si Luis Nery, which is mas mataas sa WBO Global. Ngayon dito na nagkaloko-loko mga tol. Dahil sumunod na buwan, October 2023, nagkaroon na ulit ng laban si Casimero para depensa ng kanyang WBO Global Super Bantamweight belt sa kababae ni Inoue na si Yokorini Oguni. Kaso ang nangyari niya ay naging draw dahil nag-NRT itong si Oguni sa maliit lang na cut. Sa totoo lang, mas madami pang malalang nangyari dyan mga tol, pero tinutuloy pa din yung laban at pinagbabasihan sa scorecards. Dito din sa buwan na to, nagkaroon si Doheny ng laban sa kababayan din ni Inoue na isang undefeated na si Lamido. Tinalo lang ito ni Doheny via round 1 TKO. Kaya pagdating ng November 2023 mga tol, kung mapapansin nyo, wala na yung WBO Global Super Bantamweight belt ni Casimero. Mamaya ipapaliwanag ko mga tol kung bakit nawala yung belt ni Casimero. So dito nga mga tol, umangat ng number 3 spot si Doheny at naging pang-apat na si Janrel Casimero. Kasi nga naging draw yung laban niya kay Oguni. Pagdating nga ng December mga tol, nagkaroon si Carl James Martin ng isang laban kontra sa veteranong Thai fighter na may kartadang 41 wins, 27 KO at may 10 talo. Dito nagulat tayo mga tol kasi pinaglabanan nila yung vacant WBO Global Super Bantamweight Champion ni Casimero. Diba? Naging vacant mga tol. Tapos tinalo ito ni Carl James Martin via round 6 TKO mga tol. Kaya napasa kamay ni Carl James Martin ng WBO Global Super Bantamweight title. Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit nawala o nabakante kay Casimero yung kanyang WBO Global title. Walang nagbabalita nito mga tol. Tingin ko ako palang mga tol. Kasi ganito yan eh. Unang-una, hindi na depensa ni Casimero yung kanyang belt kay Oguni. Ngayon, bawat taon kasi mga tol o bago matapos yung taon, may sanctioning fee yan. Ayon sa aking research mga tol may sanctioning fee yan. Kapag may hawak ang belt, yearly yan mga tol. At ang unang nagbabayad niyan ay ang promoter, which is si Masayuki Ito dapat. Na-research ko mga tol, malaki din pala ang babayaran kapag may hawak ang belt. Kaya magastos talaga kapag may hawak ang belt mga tol. Dapat big time talaga yung promoter mo mga tol para hindi mawala sa iyo yung belt. Sa palagay ko nga mga tol binakante ng promoter ni Casimero yung WBO Global belt ni Cuadro Alas at hindi na nagbayad ng sanctioning fee. Dahil nga sa hindi maganda yung pinakita ni Casimero sa laban niya kay Oguni tapos naging draw pa yung laban.
Dito kasi nabati ko si Casimero ng ilang mga expert at boxing fans dahil nga mahina daw ang stamina nito at nakitaan ng pagkahingal. Kaya binansagan dating boy hingal si Casimero mga tol ng ilang mga kritiko. Yun kasi yung nakita ng mga expert at boxing fans. Pagdating ng January to April 2024, nanatili pa ding top 4 spot si Casimero at top 5 spot naman si Carl James Martin, pero nasa kanya na nakapangalan ang WBO Global. Kaya nga nagkaroon ng usap-usapan na paglalabanin ng dalawang ito, ngunit hindi ata na ikasa ang laban. Sumunod lang na buwan, May 2024, nagkaroon si Luis Neri ng pagkakataong makalaban si Naoya Inoue para sa unang title defense ni The Monster sa kanyang undisputed Super Bantamweight title. Dahil naging number 1 mandatory si Neri ng WBC at number 2 naman ng WBO. Dito mga tol, natalo si Neri via TKO, kaya nawala ito sa ratings ng WBO mga tol. Kaya sa buwan ng May to July 2024 mga tol, naging pangalawa na si Doheny, naging pangatlo naman si Casimero at pang-apat si Carl James Martin na may hawak ng WBO Global. Pero pagdating ng August 2024, dahil nga ang tagal nang walang laban ni Casimero at nabakante ng ilang buwan, naging pang-5 spot na ito sa WBO rankings kasi nakuha ni Dennis McCann na isang undefeated ang Intercontinental WBO Super Bantamweight title. Pati yung rank ni Elijah Pierce umangat na din mga tol dahil tinalo parehas nito si Mike Plania at Arthur Villanueva via TKO na parehong kababayan ni Casimero. Pagdating naman ng September 2024, dito na bumaba ng ranking si Casimero dahil nga walang laban mga tol. Naging pang-6 na sa ranking. Naangatan na siya na Elijah Pierce at Muhammad Shekov dahil magaganda ang pinakitang laban ng mga ito noong August 2024. Dito din natalo si TJ Doheny ng TKO ni Naoya Inoue kaya nawala na ito sa rankings ng WBO. Kaya naging pangalawa na sa rankings ng WBO si Carl James Martin mga tol dahil kagagaling lang din ito sa impresibong panalo via TKO sa hindi kilalang boxer. At dito na nga mga tol, October 2024 taong kasalukuyan o nakaraang buwan lang, nagbalik si Casimero at nilabanan si Saul Sanchez na isang unranked boxer. Sabi ng mga walang alam sa boxing. Malamang mga tol, unranked boxer pa yan sa Super Bantamweight kasi kakaakyat lang yan ulit sa Super Bantamweight mga tol ano. Wala pa talaga sa ranking yan si Saul Sanchez. Pero sa Bantamweight mga tol, naging title challenger yan sa WBO ni Moloney. At dito nga mga tol, naluto yung laban. Kitang-kita na panalo si Sanchez dito dahil binugbog niya si Moloney sa loob ng 12 rounds. Naging majority ang hatol ng laban dahil nga defending champion ito si Moloney. Isa pa, hawak ni Bob Arum mga tol. Nagkaroon pa ito ng isang laban sa bantamweight sa ating kababayan na si RV Daniega. Panalo ito via unanimous decision bago umakyat ng Super Bantam para labanan si Casimero. Kaya bakit nila hahanapan ng ranking si Saul Sanchez sa Super Bantam kung galing ito sa bantamweight? Pero malakas talaga yan at makunat mga tol, kaya nga binansagang dabis eh. May dabis bang malambot? Naging malambot lang naman yan kasi tinabat ba naman siya kay Casimero na may masong kamao at mas halimaw sa kanya lalo na mas eksperyensado. Akala ata ng team ni Sanchez mahina si Casimero dahil nga hindi nakapag-rehydrate si Casimero. Akala ng buong team ni Sanchez ay may tatalo agad nila ito, kaso nga baligtad yung nangyari mga tol. Sanchez 力ないですね。ただタイミングが合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。 So malinaw tayo dito mga tol kaya nawala yung WBO Global Belt ni Casimero no? At kung bakit bumaba siya ng rankings mga tol. Nasa promoter din kasi yan mga tol kumbaga hindi pa ganun kasikat si Masayuki Ito para mabigyan ng laban tong si Casimero. Pero ngayon nga mga tol no, good news ito para kay Casimero kasi may lumabas na usapin na baka hahawakan na siya ni Chavit Singson. Dito mga tol ay malaki ang chance na makabangon si Casimero sa kanyang karera no? Dahil isa yan si Chavit Singson sa mga maimpluwensyang tao pagdating sa boxing. At hindi lang mga tol, isa pong bilyonaryo itong si Chavit Singson. Kung maaalala natin mga tol, no, isa din siya sa dahilan kaya naikasa ang bakbakang Pacquiao versus Mayweather noon. At supporter siya ni Pacquiao simula noon pa mga idol. Sa
Sana dito na mas gumanda ang mga laban ni Casimero at hindi na mapabayaan. Dahil ilang taon na lang mga tol, maaari nang mawala sa prime si Casimero dahil coming 36 years old na ito. Ilang taon pa mga tol, sana maging champion pa si Casimero sa super bantamweight o mabigyan siya ng isang magandang laban at lalo na maikasa yung laban niya kay Naoya Inoue na inaasam-asam ng bawat Pilipino. Pero para sa akin lang yan mga tol So sana naintindihan yung mga tol yung aking paliwanag ano. Okay, dito na tayo ngayon sa comment section. Pagbardugalan tayo dito, babasahin ko yan isa-isa mga tol no. Maraming salamat po sa panonood mga tol.